Ito naman kay kay Gordon. The Commission on Audit, in an order of execution, instructed SBMA Chairman and Administrator Wilma Isma to immediately cause the collection of settlement of the 1.46.8 million pesos liability of various former and current SBMA officials, including Senator Richard Gordon, whose liability amounts to roughly 86 million. COA also instructed SBMA to withhold payment of salaries. Kasali yan. Hindi bigay yung salaries ninyo pag hindi nyo nabayaran yan. May tanong kasi dito. Tanong lang ito. Hindi ba sa isa dito sa mga may disallowances sa SBMA ay si Rodolfo Reyes, nakasama mo sa law firm mo, nakasama mo rin ngayon sa Red Cross, business partner ba kayong dalawa, magkasama sa negosyo? Kasi kahit saan magkasama ata kayo. But what is really very cause a discomfort to Gordon, I would say, is that yung liability na-execute na, yung properties. Ang problema ni Gordon actually, yung criminal aspect doon. Kasi ang pag na may disallowance yan, ang labas niyan sa COA is actually malversation. Ganun yan eh. So, yan ang problema niya. After the execution, the ombudsman will take over and investigate him criminally. Yan ang that would give him the marami man siyang sinabi, and we expect more of their lalo na report. Gagawin nila puro kabastusan yan. But hindi bale, wala mang the case ay to us is for all intents and purposes was completed with the COA report saying that there was no corruption and there was nothing. There was no overpricing, and yet they continued with the investigation. Sabi ko yung akin, my interest really is the government people who are busy with so many works to do. Dahil nga COVID time, kaya Secretary Galvez was almost at the airport every day meeting at least the people in a show of goodwill. Nandoon siya to thank the donor countries or the countries selling us, which is about them. Papasalamat lang. And he has to attend Senate hearings. Hindi naman siya tinatawag. Wasting the day except work. Dapat na magtrabaho. Natuloy na aabirya na dyan sa this hearing because he was summoned. The same with Secretary Duque, the main player dito sa COVID, Department of Health. Yun ang pinaka number one na departamento na
really concerned with COVID because health issue yan eh. Hindi naman nakaano. Minsan, tatawagin. Okay lang. Minsan, mag-upo lang doon ng ilang oras. Alam mo sana, as a matter of courtesy, for future, tawagin nila at unahin nila. Kasi yung mga taga-gobyerno may trabaho. Hindi na bali yung mga private, I'm not saying that you can dispense with the courtesies private people or private business. But itong sa gobyerno, people working in government have really work which is very crucial to governance, lalo na ngayon. So yung sila, gipit sa panahon at tinatawag, doon ako nag-object. Wala, sabi ko noon, right at the beginning, bahala kayo kung anong gawin nyo dyan sa parmali na yan, pero for us who are concerned with the supplies, it was delivered on time, inspected, then paid upon delivery. Nag-flag ang COA, so there was an investigation. Tapos sabi na everything is okay, legal. So hanggang doon lang tayo. Yung mga parumalin dyan na hindi nagbayad, dapat talaga pabayarin yan. Hindi nagbayad ng taxes. For all tayo na for all wicked, those persons there na hindi nagbayad na tax evasion, they can all go to prison. Problema nila yan. Ang aking problema, yung mga tao ko lang sa gobyerno. Kaya doon lang ako nag-object. Kasi por respeto sana, sabi Secretary Duque, we have scheduled to we have summoned you to appear. Marami yan. So, sana inuna nila ang mga tao na may trabaho sa gobyerno, those who are working in government and who had critical tasks to do. Ang problema nga, yung tawagin tapos paupuin. Wala naman ng respeto itong tao na ito. Alam nila may trabaho yan si Secretary Duque, pati Secretary. Alam nila that we are dealing with COVID and you treat us like. Hindi pwede ng ganon. Hindi naman siya nagkulang. But I think that something is really amiss base sa kurtesiya na lang sana sa kasama sa gobyerno. At lalo na ngayon na may trabaho and they are really in the forefront of the fight against COVID. Yun, wala tayong pakialam sa iba. Yung sabi na pa hindi bumabayad, ay ikulong ninyo yan. May patbus nyo, patayin pa ninyo. Wala kami pakialam. Pag hindi nagbayad ng taxes, kriminal yan. Hindi, gusto ninyo. Kaya ito na ang gusto ninyo ngayon. I would like to ask one person to make a report to me now and make a comprehensive report of what he has done so far for the country and for government. And kindly focus your attention kasi hindi naman ibida. Hindi masabi nagpabida sa this is not a showtime meeting.
ito yung pinapakita ko sa inyo. Sabi ko, gusto ko makita ng tao saan pumunta ang kanilang pera. Money. So, sabihin ng Pilipino, where's the money? You want to know where the money is? Dito sa mga airport, sa mga yung sakyan ninyo mga bago ngayon, mga train. Let us ask the Secretary himself. Una po sa lahat, sa paumpisa, alahan niyo po akong magpasalamat sa oportunidad na binibigay ninyo ngayon upang ilahad sa ating Pangulo, sa ating mga miyembro ng kabinete at sa sambayanan ang mga bagay-bagay na nangyari sa kagawaran ng transportasyon. Mr. President, noong pong nag-report ako dito, noong nakaraang Hulyo, nabanggit ko po na yung airport projects sa aviation and airport sector ng kagawaran, meron hong 214 completed projects as of July 2021. As of November this month, 2021, ang completed projects po, Mr. President, ay 233. Ibig sabihin, in a period of 3 months, nakatapos na kabuo at nakaayos ho tayo ng mga paliparan at mga airport projects. 19 ho ang ginawa at dinagdag natin for a period of 3 months. Ano ho yung mga naipasama sa mga 13 projects na ito? Una po, yung tinatawag natin na Bicol International Airport. Ito hong proyektong ito ay delayed na maraming taon, 11 years. In fact, nabanggit ko na noon at uulitin ko, nagkaroon ho ng 3 groundbreaking ito. At sa aking eksperyensya bilang kalihim, nasunog ho ito 2 beses habang namin ginagawa. Hindi ko na ho sasabihin ang kadahilanan kung bakit nasunog ito ng 2 beses. That will be another part of a report. Itong airport na ito, ginawa ko ho yung contactless na ginawa natin sa Clark, na kung saan contactless yung check-in, contactless yung tinatawag na baggage delivery. Lahat ho ito contactless. Ngayon ho, nung nag-report ako nung Hulyo, sinabi ko ho na tatapusin ang Butuan Airport, tatapusin ang Siquijor Airport, tatapusin ang Catarman Airport. Mr. President, Mayor, Sir, I'm happy to report to you that we have completed Butuan Airport, we have completed Catarman, and we have completed Siquijor. Ngayon ho, marahil pag sinabi kong ikumpleto, para lang maintindihan nyo yung ginawa natin dito sa Catarman, tignan nyo ho yung itsura ng Catarman nung tayo'y nagumpisa, at tignan nyo yung itsura ngayon na tayo'y magtatapos ng termino. Kung titignan mo yung Catarman Airport, parang isang malaking sari-sari store. Pero ngayon ho, yung Catarman Airport, kung titignan nyo sa video, talaga namang sasabihin mo mukhang airport na. Yan ho yung Catarman. Tignan nyo ho yung nangyari sa Siquijor. Ang Siquijor ho, tignan nyo yung nadatnan natin nung tayo yung nagpunta. Kung natignan natin na yung Catarman ay isang sari-sari store, titignan mo ito palang malaking waiting shed. Kung titignan mo yung Siquijor Airport ngayon, talagang makikita mo yung pagbabago. Matutuwa tayo na iiwanan natin yung mga airport na to na matutuwa ka na kaaya-aya magbiyahe ang mga tao. Sinabi ko rin ho, noon natatapusin ko yung Butuan Airport. Silipin ninyo sa ating video kung anong itsura ng Butuan Airport ngayon at tignan nyo yung itsura ng Butuan Airport ngayon. Makikita nyo yung pagkakaiba. Masasabi natin na talaga maski na ito yung maliliit na airport, community airports, isa hong airport na pwedeng ipagmalaki. Noon hong nag-report ako, sinabi ko ho, yung corporate building ng Mactan International Airport Authority ay tatapusin bago matapos yung taon. I'm happy, Mr. President, to report to you. Flash on the screen is the Mactan Cebu International Airport new
MCIA Corporate Building and New Runway. Punta ho tayo sa corporate building. Makikita nyo ito ho yung bagong edifice. Maluwag, kaaya-aya. Yung mga nagtatrabaho ho sa airport, masigasig at masigla. Pagkat ngayon, meron silang isang opisinang pwedeng ipagmalaki. Isang opisina na nakakadagdag sa magandang landscape sa Cebu. Doon sa isang parte ng video, makikita nyo ho yung in-inaugurate namin yung second runway. Ito ho yung kauna-unahan, Mr. President, Mayor, na magkakaroon ng second runway sa Cebu. Inaasahan po namin na magiging operational ito April 2022. Ito ho yung unang pagkakataon sa Cebu na kung saan magkakaroon ng dalawang parallel runway. Tingnan ho natin yung General Santos International Airport. May development ho tayong ginawa dito na inaugurate ho noong September. In-expand natin yung passenger terminal building, yung parking area, binago, in-expand yung apron, at tinapos yung drainage and storm drainage. Ang ibig sabihin, dahil sa mga improvement na ito, ang kapasidad ng General Santos ngayon, 2 million passenger per year. Compare this to the passenger capacity pre-pandemic, 1 million lang ho. Ang ibig sabihin, with this improvement, Mr. President, dinoble natin yung kapasidad. Silipin at tignan nyo yung itsura ng General Santos noon at yung itsura ngayon. Hindi ba pwede tayong magyabang at pagmalaki at sasabihin natin, binago natin ang General Santos Airport? Silipin ho natin yung Zamboanga Airport na hindi naman pahuhuli. May-inaugurate ho natin yung mga bahaging binago natin sa Zamboanga Airport. Nandyan po yung rehabilitation ng passenger terminal building, yung runway repair, grading and asphalt overlay at taxiway, at nagkaroon din ho ng Malasakit Hall dyan. Meron din hong God All-Purpose Center. If you translate yung mga improvement na to, sasabihin ho at sinasabi namin, ready na ho yung Zamboanga Airport for international operation. In terms of passenger capacity, ito hong Zamboanga International Airport ay may kapasidad ng 300,000 passenger per year compared to the capacity of 180,000 per year pre-pandemic. Tapos na ho ba yung sa Zamboanga? Hindi ho. Meron pa ho kaming tatapusin at tatapusin namin bago matapos ang termino ng ating Pangulo. Tatapusin ko yung expansion ng terminal building para yung kapasidad ay mapalaki at mapaluwag, para yung runway ay mag-improve upang sa ganon matulungan yung paggamit ng ating airports dito sa Zamboanga Airport. At kung meron ho tayong Zamboanga, tingnan nyo ho yung Zamboanga Airport doon. Tingnan nyo ngayon, hindi ba nakakatuwa sa ating mga nasa administrasyon Duterte at sasabihin, ang galing naman ng pagbabago. Tama lang ho, binago natin ang Zamboanga International Airport. Ang Camiguin Airport, nakikita nyo flash on the screen, napakaganda, maliit, ngunit maganda, kaaya-ayang airport. Ang kapasidad niyan ngayon ay 100,000 passengers per year compared to the capacity of 40,000 passengers per year. Binago ho natin yan, yung terminal building, yung CAAP administration, binago yung runway. Tignan nyo yung Camiguin Airport noon at tignan nyo yung Camiguin Airport ngayon. Hindi ho ba malaking diferensya? Hindi po ho ba pwedeng ipagmalaki at sabihin maganda na yung Camiguin Airport ngayon? Ngayon ho, nakita natin yung mga kaganapan na ginawa sa mga paliparan. Ang tanong, tapos na ho ba ito? Hindi ho. Meron pa ho tayong proyekto, Mr. President, 84 airport projects before the end of your term. Kasama ho dito yung Biliran Airport for November, Biliran Airport, yung Hilongos Airport sa Leyte, yung Cuyo Airport sa Palawan, yung Puerto Princesa International Airport na kung saan kinomisyon natin yung control tower, yung Lingayen Airport in Pangasinan. Lahat ho ito, Mr. President, tatapusin ko ngayon Nobyembre. Ngayon, kung meron tayong proyekto sa Nobyembre,
silipin at tignan nyo yung proyekto na gusto namin tapusin ng Disyembre. Nandiyan dyan ho, yung konstruksyon ng control tower ng Tacloban, yung rehabilitasyon ng passenger terminal building ng Busuanga Airport, yung Tuguegarao Airport na nakakaroon ng expansion of apron, grade correction, strip grade collection, at mga iba pa. At nandiyan din ho, yung San Vicente Airport na kung saan yung 7-story control tower building ay amin tatapusin sa Disyembre. Kung meron ho tayo mga proyektong tinatapos sa 2021, meron din hong mga airport na tatapusin pa sa 2022 bago magtapos ang termino ng ating Pangulo. Ano yon? Andiyan ho yung Cotabato Airport, nandiyan yung Maasin Airport, nandiyan yung Bigan Airport at yung Catbalogan Airport. Ito ho ang kabuuan, Mr. President. Kung noon sinabi natin, meron tayong 214 airport projects, ngayon 233, idagdag mo dyan yung tatapusin natin na airport projects na 84 before the end of the term, your term, Mr. President. Hindi ho ba kaaya-aya at nakakatuwang tignan yung mga pagbabago na ginagawa natin sa paliparan? At habang pinapaganda ho natin yung paliparan, meron ho tayong ginagawa para sa COVID. Ano ho yun? Darating na ho yung Pasko. Dadami yung pagdating ng ating mga kababayan, OFW, seafarers, mga turista. Tataasan ko yung capacity ng passengers na darating. Kung pagbubuhol-buhulin ko lang ho yan, Mr. President, sa NAIA Terminal 1, 2, 3, and 4, sa Cebu at sa Clark, Mr. President, mabubulunan ho tayo. Kaya yung isang estratehiya, Mr. President, I will expand the primary gateways of international carriers. Kaya nga po, makakaroon tayo, by the way, November 17, Mr. President, sa Panglao, tatanggap na sila ng overseas workers. So mapapaluwag yung NAIA. Plano rin ho namin, magkaroon ng ganyang arrangement sa Lawag. Never before has this been thought of. Ngayon, kung meron sa Panglao, meron sa Lawag, gagamitin ko na po with the consent of the airlines, yung Bicol, yung General Santos, to accept international arrivals. Nang sa gayon, kung itataas at papayagan ako ng IATF na itaas yung passenger capacity into 4,000 and 5,000, they will have the comfort that we have added primary international gateways. Ito po, Mr. President, ang maire-report ko lang dito sa aviation sector. At kung meron naman aviation, meron din ho namang maritime sector. Tignan ho natin yung ginawa natin sa maritime sector. Nung nag-report ako ng Hulyo 2021, sabi ko ho, ang completed projects sa maritime is 451 projects. Ngayon ho, as we speak, nakatapos na ho tayo ng 484 completed projects as of today. In other words, for a period of barely 3 months, nakakompleto ho tayong, Mr. President, ng 33 seaport maritime projects. Nakasama ho dito yung binuksan ho natin at in-inaugurate sa Bohol. Nandiyan ho yung Port of Maribojoc, Port of Luon, Port of Talibon, Port of Ubay, Port of Tapal. Ngayon, okay, makikita natin yan. Para lang maramdaman natin kung ano yung mga pagbabagong ating ginawa, kagaya sa aviation, tignan nyo ho yung mga seaport nung tayo yung nag-umpisa. Next slide, please. Tacbilaran Port. Tignan mo. Yung Tacbilaran Port, Mr. President, nung nag-assume tayo dyan, pagiwang-giwang, biyak-biyak yung puerto. Hindi na po ngayon yan. Sosyal na yung Tacbilaran Port at makikita nyo yung bagong Tacbilaran Port. Tignan nyo ho yung Port of Maribojoc. I-compare nyo kung ano yung Port of Maribojoc nung tayo yung nag-assume. At tignan nyo ngayon, hindi ba sasabihin mo kagaya sa aviation, panalo, magaling? Tignan nyo yung Port of Hagna. Iisipin mo bang puerto yung nadatnan natin, Mr. President? Pero ngayon, pag nakita mo yung Port of Hagna, sasabihin natin, yes na yes, puertong-puerto na yung Hagna. Ganun din po ang Luon. Makikita mo yung pagbabago na ating ginawa. Talagang happy yung mga taga-Luon sa nakikita nilang pagbabago. Ganyan din po yung sa Talibon,
makikita nyo yung pagbabago. Noon, hindi mo alam kung evacuation center yung puerto noon. Pero tingnan mo ngayon, no doubt, isang puerto. Kaya happy ho yung mga taga ron. Ganyan din ho yung Port of Tapal. In other words, pinapakita natin noon, nung dumating tayo, yung mga puerto ho, Mr. President, ay talagang kaawa-awa. Yung puertong mga iiwanan natin at ginawa natin, masasabi natin pag tayo'y umalis ay maganda at kaaya-aya. At kung meron din hong development sa Bohol, meron din ho tayong development sa Puerto Princesa. Next slide, please. Ito ho, makikita nyo, isang puerto. But to appreciate what we have done, makikita mo yung pagkakaiba ng Puerto Princesa Port ngayon na ating ginawa sa Puerto Princesa Port na ating dinatnan. Next slide, please. Hindi ho ba ang laki ng diferensya? At masasabi kong talagang tama nakagawa tayo ng konstruksyon na ganito? Next slide, please. Ganyan din ho sa Cantilan Port sa Surigao. Makikita mo yung puertong ginawa natin. Kung may puerto sa Bohol, may puerto sa Puerto Princesa, meron din ho tayong ginawa sa Surigao del Sur. At makikita mo rin yung pagbabago. Next slide, please. Naipit yata yung ating... May I have the next slide, please? Anyway, makikita po natin, Mr. President, na sa buong archipelago ng Pilipinas, marami tayong improvement. Meron din hong improvement sa South Cotabato. Ginawa ho natin in a period of, tinapos natin from our last reporting in July. Meron din hong Port of Nacar sa General Santos. Makikita nyo yung aktibidad ng puerto na yan ngayon. Talagang nakakatuwa at naiengganyo yung mga negosyante at pasahero. Hindi naman ho pahuhuli yung Lucena Port. Tignan nyo yung Lucena Port noon nung dumating tayo. Tignan nyo kung ano yung Lucena Port ngayon. Hindi ho ba, sir, panalo? Gaya ng tinanong natin sa aviation, tapos na ho ba lahat yung puerto na yan? Mr. President, hindi po. Marami pa po tayong puertong gustong tapusin. In fact, on November 18 next week, we will be inaugurating 11 ports dito ho sa Mindoro. Completed expansion and construction, ongoing construction, pati yung procurement. 11 ho at gagawin natin yung seremonya sabay-sabay, virtual sa Calapan. Ito ho magpapakita na kung saan makikita ninyo yung mga iba-ibang puerto na ating ginawa. Sabihin ko lang ho, meron tayong maritime port na gagawin sa Calapan. Ito na po, pag natapos, pinakamalaking passenger terminal ito ever in the history of the Philippines. Capacity, 3,500 passengers. Pero hindi po magtatagal yung record niyan because bago matapos ang termino mo, Mr. President, tatapusin ko yung Zamboanga Port. Capacity, 4,000 passengers at any given time. At makikita mo yung design, beautiful and world-class. Kahapon ho, Mr. President, galing ako sa Iloilo. Marami ho akong ginawa ron. Ang isa ay inaugurate ako ng Philippine Coast Guard Western Visayas Headquarters in Iloilo. Ito ho yung kauna-unahang headquarters dito sa Western Visayas ng Philippine Coast Guard. Mahalaga ho ito pagkat yung presensya ng Coast Guard ay magbibigay ng comfort at seguridad sa mga tao sa Western Visayas. Nakita ho natin yung acquisition natin ng mga facility. Nakakuha ho tayo ng Cessna plane, single engine. Sabi po ng ating Pangulo, dagdagan ko ng 3. Sinisipat ko ho na hindi ho malimit sa single engine. Tinitignan ko kung makakakuha ng twin engine and we will follow the submission so that nang sa ganon magkaroon ng proper and appropriate procurement. Binuksan din ho namin
yung sa Kalayaan, Coast Guard Station sa Kalayaan, ito ho will help in the security of the West Philippine Sea. Meron na tayo mga lighthouse na tinapos. Sira-sira ho nung dumating tayo. Ngayon, magagamit na ho yan. Patag, Pag-asa, Panata, Likas at Parola. Ito ho yung Kalayaan Pag-asa Island Sheltered Port Project. This is phase 1. Para ho makumpleto, meron ng phase 2 yan. Tatapusin ho namin yan by July of 2022 at pipilitin kong mapaaga without sacrificing quality and reasonability of cost. Meron ho akong isang proyektong ginawa na kung saan nag-create ho ako ng Philippine Coast Guard Auxiliary Shore Patrol. Mga volunteers ho ito. Tayo ho ay archipelago, linalagyan ko ng mga volunteer auxiliary sa Coast Guard upang sa ganon makatulong sila sa tinatawag natin na safety, security, yung smuggling, yung guard, yung drugs, lahat ho yan, ginagawa natin. Nung huling induction ho, kasama ko ho ang ating mahal na Executive Secretary Bingbong Medaldia, na kung saan nakita niya hindi lang yung kaganapan ng off-taking at yung importante ng paggawa ng auxiliary shore patrol sa Bohol and Puerto Princesa. Gagawin po ho ito sa buong archipelago. At kung meron tayo mga nangyari sa aviation at sa navigation, meron din ho mga development sa railways. Flash on the screen, makikita nyo yung mga improvements sa PNR Clark Phase 1. Hindi ho drawing ito, Mr. President. Andyan ho, yung completion almost 50%. Makikita at makikita na yung partial operations nito sa 2023. Matagal din ho nangarap, hindi lang yung mga taga Pampanga, Bulacan at Zambales, buong sambayanan, magkakatuto na ho yung tinatawag na Clark Phase 1. At kung meron patotoo sa Clark Phase 1, yung mga tren pala, Mr. President, parating na sa Disyembre. Sana ho, Mr. President, kung papayag yung schedule nyo, samahan nyo ako tanggapin yung mga tren, mga bagong tren ito na gagamitin dyan. Mapapakita na talagang tuloy-tuloy na ho yung PNR Clark Phase 1. At kung merong PNR Clark Phase 1, naumpisahan na din ho namin yung PNR Clark Phase 2. At makikita nyo yung Malolos, Bulacan, papuntang Clark. May activities dyan. Kung makikita nyo yung personal yan, Mr. President, you will see a whole city, almost a city, doing construction work para lang sa ganon. Matapos yung partial operations by the third quarter of 2023. Patutuo na ho yung PNR Clark. At kung merong PNR Clark, meron din yung development sa common station. Flash on the screen are the timetables we hope to achieve on the common station. Nung dumating ho tayo, madaming away-away dyan. Ang unang ginawa natin, pinagbati-bati natin yung mga nag-away-away. Ngayon nakakasundo-sundo na, patakbo at patapos na rin yung common station. Yung MRT3 na nagbigay ng sakit ng ulo at konsumisyon sa akin personal nung tayo'y nag-assume, Sir, wala na hong glitches sa MRT3. Tatapusin ko yung rehabilitation project, by December 2021, ahead of schedule. Ibig sabihin, world class niya. Linagay ko na ho yung dati nag-asikaso niyan, ito ho yung Sumitomo Group. Yung takbo will be 60 km compared to 25 to 28 kilometers per hour. Ang train interval will be 4 minutes at mapapabilis yung biyahe. Ito ho yun, marami na rin kong gumagalaw at sabihin ko lang ho, yung Dalian train noon, na sakit ng ulo natin, 3 na yung nagagamit po dyan. At yung iba, papadala para matest upang integration sa railway system natin. Ang MRT-7, ito ho yung papunta sa San Jose del Monte. Expect partial operability by April. Capacity from 300,000
to 850,000 passenger per year. Never before was this thought of madaming plinano. Pero ngayon ho, nagkakatotoo. Makikita nyo rin ho yung mga trend na gagamitin sa MRT-7. In other words, hindi ho usap-usapan, hindi ho biro-biro yan, tuloy-tuloy yan. Napakagandang trend. Yung LRT extension na kung saan may nagsabi nun, pag hindi natuloy, magpapasagasa sa trend. Mr. President, kuwan na ho tayo, partial operation, targeted 2024 for operation 2027. At kung pupunta kayo Parañaque, Sukat, makikita nyo yung mga poste nakatayo na dyan, papatungan na lang ng girdel. Tinatapos po natin to at walang nangangako at hindi ako nangako na papasagasa ako sa tren kasi alam kong matatapos. Ito ho, ayan yung mga LRB natin. Can you put the screen faster? Metro Manila Subway. East Valenzuela to Philippine Railway Institute trial run first quarter of 2026, full operation of 2027. Totoo ba yan? Totoo ho. Bakit? Kasi ho, nandiyan na ho yung boring machine, approve na yung kontrata, nandiyan yung loan, naumpisahan na. At magkakaroon ho tayo ng operations yan, non-passenger, by the first quarter of next year. Magkakatuo na ho ang Metro Manila Subway. Madaming nangarap, madaming nagplano, madaming nangako. Tayo ho nakagawa at naumpisahan. Magkakaroon na rin ho tayo ng partial operability, yung Bicol Express. Mag-uumpisa yan sa 4 na lugar sa Quezon. Lucena, Pagbilao, San Pablo, Candelaria. Ito ho, ina-expect kong maging operational yan by April. Bakit? Kasi ho, flat terrain yun, kaya hindi ako mahihirapan. Ngayon ho, yung sa Mindanao Railways, natapos na rin ho yung negotiation sa management contract consultant na pirmahan na ho yan in coordination with the Chinese government. Nagawa ho yan noong October 20. May mga issue ho sa right of way, may mga issue sa alignment. Hopefully, we'll be able to address this para umusad na rin ho yung Mindanao Railway Phase 1, partial operation, Tagum, Davao, Digos. Ito ho, yung mga ibang projects natin na gagawin, MRT4, Subic Clark Airway, MRT2 West Extension. Lahat ho yan are ongoing. Hindi na ho, tuloy-tuloy na ho ito at matatapos ito. Sabihin ko lang ho at this point, Mr. President, nung nag-assume po tayo, sir, ang railway population natin, 77 kilometers. Yun lang, MRT, Bicol, lahat yan, 77 kilometers. Nung nag-assume tayo. Compare this during the Commonwealth time, 2,000 kilometers. Saan napunta yung 1,300? Walang nakakalam. Pero nung pumasok ko tayo, only 77 kilometers. Today, as we speak, meron na ho tayong 451. Bago matapos ang termino nyo, habulin ko yung 1,090 kilometers. Ano ho ibig sabihin nun? Kombinasyon ito ng completed railways. Kombinasyon ito ng construction na mag-uumpisa na yung railways at ito ho yung contract awarded. So nga total, we have laid the groundworks to achieve 1,090 kilometers. Ang unang objective ko ho nun yan, 1,200. Pero because of some problems, baka tatargeting ko na lang 1,090 kilometers. But then, Mr. President, 1,090 kilometers sa 77, siguro naman, performance na talaga yan. Yan po yung railways. At kung meron ho naman tayong railways, hindi rin ho pahuhuli, sandali na lang po ito, yung road transport infrastructure. Una ho, nagpapasalamat ako sa ating mahal na Pangulo sa pag-endorso sa 10 years validity ng driver's license. Totoo ho ito. Talagang ilo-launch namin ito sa December. Liwanagin ko lang ho,
yung tinatawag natin na Mandatory Comprehensive Driver's Education Program, wala pong bayad dyan. Libre po yan. You know? Yung sinasabi nila may sisingilin, wala ho. Ang sisingilin lang yung 550 yung sa ID and laminated. Ngayon, nagpapasalamat din po ako sa mahal nating Pangulo dun sa 1 billion fuel subsidy. Inaayos na ho lahat yan. Ilang araw nakaraan, natapos na yung MOA with Land Bank and LTFRB and DOTR. Yung listahan, pinafinalize na mga 136,000. Yung amount na ibibigay, final na. Bago magtapos ang Nobyembre, hangarin po namin na nagumpisa na at matapos bago magtapos ang taon na to ang distribution ng 1 billion fuel subsidy. Dito ho, ipapabalot natin yung libreng sakay. Sabihin ko na lang ho sa madalian. Meron ho tayong programa na kung saan, kung ikaw ay apor, kung saan kung ikaw ay tinatawag na medical practitioner or frontliner, libre ang sakay mo. Ilan na nakinabang doon? Over 60 million libreng sakay, ridership all over the country. In other words, pinapatronize ho ng mga tao yung libreng sakay. Meron ho ako mga programa, yung Entrepreneur, na kung saan tinutulungan yung driver, yung mga namamasada, tinutulungan in joint venture with the Department of Labor, with Bebot, Bello. Meron din ho akong Super Scholar na ginawa natin with TESDA. Ang nakinabang na ho sa Super Scholar, 18,000 beneficiaries. Talagang tulong ho sa mga driver ito. Ito ho, Mr. President, ang kaganapan na nangyayari sa kagawaran ng transportasyon. Promise ho, Mr. President, pandemic or no pandemic, tuloy-tuloy ang pagtatapos sa mga proyekto dito sa kagawaran under the build, under the subsidy program. Lahat ho yan aming gagawin. Yun lang po, Mr. President, at maraming salamat po. Thank you, Art. Beautiful.